Posible ba talagang tumaas daw ng 35,000% si XRP sa panahon ng Clarity Act? Kung akala mo ay tapos na ang malaking galaw ng XRP, baka kailangan mong mag-isip ulit. Kamakailan lang, may isang analyst po at saka XRP enthusiast na nagsabing possible pa raw ang 35,000% rally ng XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. 35,000%. Ang basehan nito ay ang posibleng pagpasa ng Clarity Act of 2025 at ang pagkakatulad ng kasalukuyang sitwasyon sa naging takbo ni XRP noong taong 2017 bull run. Bilang crypto enthusiast, mahalagang linawin natin na hindi po ito simpleng hype. May malinaw po na chain of logic kung bakit lumalabas ang ganitong projection. Ngunit tandaan po natin na ang pinag-uusapan dito ay hindi po instant pump. Ito ay potensyal na nakaangkla sa regulatory clarity at pagbabago ng market structure. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang koneksyon ng Clarity Act at ng makasaysayang rally ng XRP noong taong 2017? Noong taong 2017, si XRP ay parang isang crypto na biglang pinalaya. Mula sa halos hindi pinapansin ay nagpakita po siya ng explosive growth. Ang mahalagang punto rito ay ang sentiment ng market. Noong panahong ito, pakiramdam ng investors ay malinaw ang direksyon at bukas ang oportunidad. Ayon po sa mga observers, ang Clarity Act ay maaring magbigay ng parehong epekto. Kapag nawala ang regulatory overhang o ang takot sa legal uncertainty, mas nagiging agresibo po ang kapital. Ang mga investors ay mas nagiging handang pumasok ng malakihan. At kapag nagsabay po ang malinaw na rules at ang bullish sentiment, dito po nagkakaroon ng mabilis na repricing. Ito po ang dahilan kung bakit muling binabalikan ang 2017 analogy. Ano nga ba talaga ang Clarity Act at bakit ito mahalaga sa crypto market? Ang Digital Asset Market Clarity Act of 2025 ay panukalang batas na layong linawin kung ang isang digital asset ay commodity o security. Sa kasalukuyang ito, ang ugat po ng maraming problema sa crypto. Ito hindi po malinaw kung sino ang may authority at kung anong rules ang susundin. Sa ilalim po ng Clarity Act, bibigyan ng mas sentrong papel ang CFTC sa digital commodities. Habang mananatili naman po ang ilang kapangyarihan ng SEC lalo na sa primary market transactions. Pero sa market, ang ganito pong clarity ay napakahalaga. Kapag malinaw po ang rules, mas madali para sa mga institutions na gumalaw. Mas konti po ang risk at mas malinaw ang compliance path or daan. Paano naman po direktang maapektuhan si XRP kapag naging batas ang Clarity Act? Para kay XRP, ang Clarity Act ay parang pag-angat ng mabigat na ulap sa kanyang ibabaw. Una, mababawasan po ang legal uncertainty para sa market makers at saka custodians. Kapag mas kampante po sila, mas lumalawak ang on-ramp at saka off-ramp para sa malaking kapital. Ikalawa, may posibilidad na magbago po ang paraan ng pag-manage ng reserves ng malalaking holders. Ang ganito pong pagbabago ay maaaring makaapekto sa supply dynamics sa open market. Ikatlo ay mas madali po ang exchange listings at saka institutional custody. Kapag mas accessible po si XRP, natural na tumataas ang liquidity. At sa bullish environment, ang ganito pong kondisyon ay kadalasang nagtutulak ng mas mataas na valuation. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng ilan na pwedeng umabot sa $1,000 ang presyo ni XRP? Yan, ang ideya na si XRP ay maaring umabot sa $1,000 ay nakabase po sa sunod-sunod na kondisyon. Hindi ito isang tuwirang hula, kundi isang senaryo. Una, kailangan pong pumasa ang Clarity Act. Ikalawa, kailangang malinaw ang interpretasyon ng mga regulators. Ikatlo, kailangan pong magbukas ang mas maraming institutional access.
At ikaapat, kailangan pong pumasok ang sustained demand. Kapag nagsabay-sabay po ang mga ito, nagkakaroon ng malakas na repricing effect. Ang mga markets ay hindi po gumagalaw ng linear. Kapag nagbago ang perception or pananaw, biglaan po ang adjustment. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang ganitong projection ay speculative at hindi po ito garantiya. Ngayon ay may epekto ba ang Clarity Act anticipation sa galaw ng presyo ngayon? Ayon po sa ilang market commentators, maaaring price in na ang bahagi ng Clarity Act expectations. Ibig sabihin may mga investors na maagang pumasok dahil sa inaasahang clarity. Ito po ang tinatawag sa markets na buy the rumor, sell the news. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na tapos na ang epekto. Kapag naging batas na ang isang proposal, nagbabago po ang risk profile ng asset. Ang mga conservative institutions ay kadalasang naghihintay ng final rules bago pumasok. Kaya posibleng ang mas malalaking capital flows ay nasa likod pa lamang. Dito po nagiging interesting ang medium to long-term outlook ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang mga panganib at saka limitasyon ng ganitong bullish na projection? Bilang mga crypto enthusiasts ay kailangan po natin na maging tapat. Hindi lahat ng senaryo ay mangyayari. Ang legislative process ay mahaba at puno ng kompromiso. Posibleng magbago po ang final text ng Clarity Act. Maaari ring magtagal ang implementation ng mga bagong rules. At kahit may clarity ang market reaction ay hindi po agad-agad. May mga papel pa rin ng macroeconomic conditions tulad po ng interest rates at saka liquidity. Ang $1,000 price target ay nakadepende po sa maraming moving parts. Kaya hindi po ito dapat ituring bilang siguradong mangyayari, kundi isang high risk, high reward scenario. Ang tamang mindset ay preparedness, hindi po blind optimism. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, si XRP po ay nasa isang critical turning point. Ang Clarity Act ay maaring maging isa sa pinakamalalaking catalyst sa kanyang kasaysayan. Hindi po dahil sa magic number, kundi dahil sa pagbabago ng market confidence. Kapag ang asset ay malinaw ang legal status, mas nagiging seryoso po ang capital na pumapasok. Para po sa mga traders, mahalaga ang volatility. Para naman po sa mga investors, mahalaga ang timing. At para sa mga holders, mahalaga ang pag-unawa sa fundamentals. Hindi ko masasabi kung aabot nga sa $1,000 sa XRP, ngunit masasabi ko na ang regulatory clarity ay isang tunay na game changer. At ang market ay laging nauuna na mag-react bago pa man maintindihan ang lahat ng epekto nito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.